everyone, welcome to Zeta's Mama and Dada's YouTube channel. So today is the 24th of June and temperature check, it's 24 degrees Celsius. So sa ngayon ay kami lang dalawa ni Zeta dito sa bahay. Andun siya sa kanyang bed, nagtitake siya ng nap. And then si Love, mamaya darating na siya, day off na niya. Sabi niya mga around 7:30. Makakauwi siya. And then after that, dediretso na kami sa Walmart. Kasi yung Walmart naman, I think sa lahat until 11 p.m. sila open. So, ayun, diretso grocery shopping na kami. So, ano tayo ngayon? Magpa-plancha lang ako ng buhok. Kasi tingnan niyo yung buhok ko, oh. Super haggard na siya. Ipakita ko nga pala sa inyo muna si Zeta. So, ayan ang ating baby Zeta. I-take siya ng nap. Normally, ang kanyang nap is 1 hour to 2 hours. Pero lately, nagiging 2 hours na siya. Tapos most of the time, pag nagtitake siya ng nap, natutulog din ako. Pero before noon, muna ako. Nag-exercise, nag-workout para pampaliit ng ating lower abdomen. And then yung arms ko, gusto ko rin siyang, nag-start na ako mag-exercise sa aking arms kasi napapansin ko parang lumalaki siya. So, ayun. Ayan, paplansya ako ng buhok para mamaya sa Walmart medyo maayos naman ang ating itsura. Minsan na lang makapag-ayos Unlike before nung nagwo-work pa ako. Kailangan ay, laging nakaayos. Super arte. Pero once na naging nanay ka na, mawawalan na talaga ang kaartehan mo. Yung kaartehan mo, ipapasa mo na sa baby. Tapos pag-usapan natin yung, actually mga nakikita ko lang po, ang dami ko kasi nakikita sa TikTok. Pastime ko kasi yung TikTok. Lagi akong, well, hindi naman lagi. May mga times na pagka wala akong ginagawa, yan, nagbabrowse ako sa TikTok. Hindi lang sa TikTok, sa Instagram din, yung mga social media. So, sa ating mga stay-at-home mom, meron akong nakita recently na post. Parang sinasabi nila na every woman should be or must be financially independent. And para sa akin, as a stay-at-home mom, I agree with that depending on your circumstances. So normally kasi, ang mga nakikita kong madalas na nagsusupport nung ganong statement is yung mga single, kaya wala pang baby. Kasi nga, if you're single and wala ka namang pinaalaga ang bata, for me, it is important for you to be financially independent. Pero kasi, once na naging nanay ka na, or once na nagkapamilya ka na, and naging nanay ka na, lalo na kung new mother ka, kung yung anak mo is baby pa or bata pa and super dependent pa sa'yo. May mga times na talagang pipiliin mo na maging stay-at-home mom. Kasi when you become a mother, may iba na yung priorities mo sa buhay. Like for example sa akin, nung dalaga pa ako, iba yung mindset ko. Sabi ko before, kahit mag-asawa na ako or kahit magkaroon na ako ng baby,
gusto ko pa rin nagtatrabaho ako. Parang hindi ko kayang magstay lang sa bahay. Ganun yung mindset ko. And never ko naisip, kahit sa panaginip, na magiging stay-at-home mom ako. Kasi nga, diba, I've been working for a long time. And maganda rin kasi kung kumikita ka ng sarili mong pera, diba? Lalo na kung sanay ka na gano'n, na you are financially independent and hindi ka umaasa sa ibang tao when it comes to money. Pero kagaya nga ng sinabi ko, pag naging nanay ka na, yung perspective mo mababago. And ganun yung nangyari sa akin. Baka kagaya nga nung sabi ko, nung dalaga pa ako, talagang ang paniniwala ko is kahit magkaroon ako ng sariling family, kahit magkaroon na ako ng anak, mag-work pa rin ako. Pero nung dumating si Zara, simula nung nag-asawa din ako, na iba siya. Kasi nga, ang priority na, iba na yung magiging priority mo. So yung magiging priority mo na is yung baby mo. And meron namang iba na mothers na parang walang choice kundi kailangan bumalik sa work kasi nga yung, for example, yung kanilang husband, yung kita is hindi enough. So walang choice kundi tumulong when it comes to finances. So iba-iba kasi tayo ng circumstances sa buhay. It's good if you're financially independent and there's nothing wrong if you're a stay-at-home mom. So may mga iba na parang kinikriticize ang pagiging stay-at-home mom kasi sabihin palamunin ka ng asawa mo, wala kang silbi wala kang ginagawa, nasa bahay ka lang. Which isn't true. Kasi para sa akin, since ako nag-work ako ng matagal, mas mahirap maging stay-at-home mom kaysa magtrabaho. So, for those people na kinikriticize yung mga babae na piniling maging stay-at-home mommies, I don't think that's right. Kasi based on my experience, based din sa aking work, kasi iba-iba naman tayong naging work, mas mahirap maging stay-at-home mother. And 24/7 siya, walang pigil. So sa mga kagaya ko na piniling i-prioritize ang kanilang mga anak, ang kanilang baby, you shouldn't feel bad about it. Hindi nyo siya dapat ikahiya and you should be proud. Kasi nga, hindi siya madali. And aside from that, you should consider it as a luxury. Why? Kasi meron kang husband or asawa na kaya mag-provide sa inyo kahit na hindi ka nagtatrabaho. And then, yung time mo, most of your time, will be allotted to your baby. And then, mawi-witness mo every milestone na ma-achieve ng iyong anak. Andoon ka para sa baby mo. Ayan, habang ako ay nagva-vlog, nagising si Zara. Wala pang 30 minutes, nagising na tong batang ito. Ayun ako. Ay, dito. Come here. Ayan. Likod-likod. Ang likod-likod. You wanna read books. Just tumawag din si Love. So, parang hindi na sure kung pupunta kami ngayon sa Walmart kasi hindi niya alam kung ano bang mangyayari sa kanyang work. So, ayun. Baby, say hi to the vlog. Zara, are you gonna read books? Mahilig to sa books si Zara. Mana sa dada. Zara, are you gonna read books? Ay, nako!
Ayan, tingnan niyo yung buhok niya, gulo-gulo. Ay, nako. Baby, say hi. Hi, baby. Hi, baby. So, ayan. Ganyan lang ang ginagawa namin dito ni Zaira. After, anong tawag dito? After namin kumain ng lunch, yan, magtitake siya ng nap. Kaya lang, this time, kasi nagsasalita ako, nagising siya 30 minutes lang. Kaya hindi na ako nakapag-exercise tuloy. Tapos, after 2 hours, kung na-complete niya yung 2 hours na sleep niya, ayun, magigising na kami kasi nag-playtime siya. Playtime na niya. Tapos noon, punta na kami sa living room. Naglalaro siya ulit doon. And then, mga 7 p.m., kakain na kami ng dinner. Tapos bandang 8, yun, mag-prepare na kami to go to bed. Pero since ngayon sila ba yung uwi, hintayin namin siyang dumating. Sabi niya by 7:30. Pero depende pa nga din daw kung pupunta ba kami ng Walmart ngayon or hindi. So, ayun. Buti nga hindi masyado ngayon mainit. Hindi nung katulad ng mga nakaraang araw na sobrang init. Hi! Say hi, baby. Hello, baby. Itong damit niya bagay ito ng kanyang Mimi grandma, aking mother-in-law. Ang dami-dami nang binibigyan na damit kay Zaira. Hindi na nga magkasya dyan sa lagayan niya ng damit. So, ayun lang siguro for today's vlog, guys. Akala ko kasi, hindi ko kasi sure nga kung pupunta kami ng Walmart. Idudugso ko na lang sana dito yung aming Walmart grocery shopping. Pero, I'm not sure kung pupunta kami. So, kung pupunta kami, baka ano ko na lang, separate video. So, maraming salamat po ulit sa mga sumusuporta at nanonood ng aming mga videos from start to finish at sa mga bagong nag-subscribe. Thank you very much po. We really appreciate all your support and hopefully is lumaki pa lalo ang ating family dito sa YouTube and sa ating mga matatagal ng subscribers and sa mga lagi pong nag-comment. Maraming salamat po. Ay, meron pala akong isa shout out. Wait lang. Nasaan na ba yun? Meron kasi dito nagpapa shout out. Wait lang. Shout out. Wala kasing pangalan, user ng paano ba? Kay Bevs Pangandaman. So, thank you so much sa panonood ng aming video, Bevs, and sa pag-subscribe sa aming channel. And again, sa lahat po ng mga nag-subscribe and mga nanonood, again, thank you so much po. Kung gusto niyo magpa-shoutout, comment niyo lang. Shoutout ko kayo. So, ayun lang po for today's video. Thank you so much for supporting Zaira's Mama and Dada's YouTube channel. See you again soon. Bye! Say bye! Bye!